Kakapakain ko lang sa aking bagong silang na anak na lalaki. Malapit na akong matulog ng 10 minuto, nang biglang may lumabas na komento. Huwag kang matulog. Magkasabay kayong nanganak ni Chloe. Ang baby niyang lalaki ay isinilang na may genetic defect. Wala siyang pambayad sa paggamot, kaya ngayong gabi, ipapalit niya ang may sakit niyang baby sa baby mo. May pera ang pamilya mo para bayaran. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, gagastusin mo ang lahat at hindi mo pa rin maililigtas ang anak mo. Sa huli, mamamatay ka sa depresyon. Serena. Magkasabay na ipinanganak ang mga baby natin. Ang galing ng pagkakataon. Sabi ng club, nag-aalok sila ng libreng footprint albums para sa bagong silang. Ipapakuha ko rin kay Tessa ang mga iyon. Miss Hayes, Huwag mong hayaang hawakan nila ang mga baby. Kapag naibalik na sila, hindi na sila sa iyo. ibigay mo sa akin ang baby. Walang hahawak sa baby ko. Miss Hayes, pakiusap, huwag kang magalit. Ang mga baby ay isinilang sa parehong araw. Kaya gumawa tayo ng isang footprint album para sa kanilang dalawa. Magandang alaala iyan. Saan ito ginagawa? Sa maliit na studio sa tabi ng nursery, Sino ang namamahala? ang photographer at ako. Pwede bang pumasok ang mga kapamilya? Sa loob, kailangan nilang kontrolin ang temperatura at disimpektahin ito. Hindi karaniwang pwedeng pumasok ang pamilya. Kung gayon, hindi na natin ito gagawin. Serena, malaya na. Serena, may nasabi ba akong mali? Akala ko lang, dahil ang mga sanggol natin ay ipinanganak sa iisang araw, pwede tayong kumuha ng souvenir photo. Hindi ko. Kung gusto mo ng souvenir, itago mo sa sarili mo. Miss Hayes, Isa pa, simula ngayon, anumang pangangalaga na kailangan ng baby ko gagawin sa harap ko. Hindi siya pupunta sa nursery o lalabas ng kwartong ito. Serena, kakapanganak mo lang. Huwag kang masyadong kabado. Hindi ako humihingi. Nagpaturok ako sa loob ng 3 buwan at nagkaroon ng hemorrhage sa panganganak. Muntik na akong mamatay. Isinapanganib ko ang aking buhay para sa baby na ito. Ayoko lang siyang mawala sa paningin ko. Iyon ba? Sobra. Tama na. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa isang bagong ina. Susundin natin ang sinasabi ni Serena. Sige, Serena, kung ayaw mo ng litrato, aalis na ako. Magpahinga ka. Unang round, bigo siya. Pero hindi sila titigil. Nakalink ang button na ito sa wristband ko. Kapag lampas ng 15 talampakan, nag-vibrate ito. Putulin mo ito at mag-a-alert ito sa pulis. Sa madaling salita, walang kukuha ng baby ko. mahal. Oras na para sa iyong temperatura. Ako na. Miss Hayes, hindi mo kailangan magtrabaho ng sobra. Profesional kami. Hindi iyan nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ka. Sensitibo ka dahil bagong panganak. Naiintindihan ko. Tama na. Hindi ka na kailangan dito. Umalis ka. Kung kayo o ang sanggol ay may kailangan, tawagan ninyo lang ako. Serena, ginawa ito ng nanay ko para sa iyo. Pampalakas ng iyong katawan ito. Huwag mong inumin. Nilagyan niya ito ng herbal sedative. Maliit lang ang dosis, pero makakapagpatulog ito sa'yo. Sa orihinal na plot, ininom mo ito at nawalan ka ng malay. Paggising mo, napalitan na ang iyong sanggol. Ilagay mo sa mesa. Ethan, ikaw ang uminom. Ano? Sandali. Serena. Sumunod ang nanay ko sa espesyal na recipe at ginawa ito para sa iyo. Pinakuluan niya ito ng 3 oras. Wala akong gana. Ayaw ko. Itapon mo. Serena, huwag mong sayangin ang kanyang kabutihan. Sabi ko, ayaw ko. Serena, ang sopas na ito ay may astragalus,
Angelica at Codonopsis. Base ito sa tradisyonal na recipe. Maganda ito para sa pagaling. Subukan mo lang. Anong tradisyonal na recipe? Inireseta ba ito ng doktor? Ang listahan ng sangkap. Pakita mo sa akin. Serena, si Chloe ang iyong matalik na kaibigan. Dinalhan ka niya ng sopas sa ganitong oras ng gabi. Bakit hindi mo kahit sumubo man lang? Gusto mo? E di inumin mo. Ano ang ginagawa ninyong tatlo sa ganitong oras ng gabi? Mrs. Mercer. Ang sopas na ito ay ginawa para kay Serena. Pinakuluan ito ng nanay ko ng 3 oras para makatulong sa kanyang paggaling. Pero kasalanan ko yata. Si Serena ay kakapanganak pa lang. Wala siyang gana, kaya ayaw niyang inumin. Dapat naisip ko iyon. Maaaring masakit ang kanyang tono, pero sa totoo lang, sinasadya niya akong gawing masama. Ayaw ni Serena, kaya bitawan mo na. Hindi naman malaking bagay. Bawiin mo! Bigay. Ibalik mo! Bueno, Serena, magpahinga ka. Kapag gusto mo pa, ipapagawa ko kay mama para sa iyo. Hindi na kailangan ihatid ka. Biglang bumukas ang sprinkler. Makipagtulungan po kayo sa paglikas. Huwag mag-panic. Oliva, Miss Hayes, tumataas ang halumigmig ng kwarto. Ang sanggol ay dapat ilipat sa emergency nursery para sa warming check. hindi. Miss Hayes, masyadong mataas ang halumigmig. Baka sipunin ng sanggol. Standard safety protocol ito. Nasa business trip si Ethan. Inakit siya ni Chloe at ng iba pa. Huwag mong hayaang kunin nila ang sanggol. Sa emergency nursery. Hindi dadalhin ang sanggol ko kahit saan. Wala na tayong oras. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang sanggol ko. Miss Hayes, hindi pwede lumamig ang sanggol. Ikaw ba ang namamahala sa center na ito? Ang mga tauhan mo. Sa pilitang kinuha ang sanggol ko. Ngayon na, ibalik mo sa akin ang sanggol ko. Miss Hayes, ibinalik ko ang baby mo. Serena, anong nangyayari? May emergency sa trabaho, kaya bumalik ako. Nang mag-text sa akin ang center director, bumalik ako agad. Sir, wala namang seryoso. Aksidenteng bumukas ang sprinkler. Ayon sa patakaran ng center, dinala ko ang baby sa emergency nursery. Ayos na ngayon, kaya binalik ko na ang baby. Maayos naman ang baby. Huwag kang mag-alala. Hindi ito ang baby ko. Miss Hayes, nabigla ka pa ba? Nasa aming pangangalaga ang baby at hindi nawala sa paningin ng aming staff. Sabihin mo kay Chloe na dalhin ang baby dito. Ngayon, Tinawagan mo ako sa hating gabi. Anong nangyayari? napalitan ang baby ko. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado ako. Serena, anong problema? May nurse na nagsabi sa akin na hinahanap mo ako. Ibalik mo ang baby ko. Serena, anong pinagsasabi mo? Tingnan ko ang paa niya. Ano ang nangyari sa paa ng baby ko? Bakit ko ipapakita sa iyo? Dahil ang baby na hawak mo ay akin. Akin. Serena, nawawala ka ba sa sarili mo? Mama, Ang baby na ito ay walang birthmark na hugis gasuklay sa paa niya. Hindi siya ang aking Oliver. Madam, hindi ko inakala na gaganyanin ako ni Serena. Paratangan ka. Mula nang manganak ka, iniwasan mo ako at hindi mo ako pinahawak sa baby mo. Ngayon sinasamantala mo ang kaguluhan para nakawin muli ang baby ko? Alam kong mayaman ang pamilya mo. Hindi tayo magkapantay. Pero hindi ka naman dapat mainggit na ako ay nagkaroon ng malusog na batang lalaki na pinipilit mong iyong may sakit na baby ay akin. Alam ko na, may diferensya na ang babaeng iyon. Buong gabi niyang hinahawakan ang baby na iyan.
Kaya pala, may itinatago siya. Nakakadiri. Hindi sapat ang sarili niyang anak, kaya ipinagpalit niya ito sa iba. Iyan ay pagpatay dahil sa pera. Mukhang matagal na siyang may problema sa pag-iisip. Kung tatawagin nating postpartum depression, sobra naman ang pagbibigay ng credito sa kanya. Ang bait-bait niya. Tignan mo, nakikita mo ba ang pulse areas sa palso ng baby? Itinali niya ang baby na parang aso. May normal na ina nagagawa ng ganoon. Tama. Serena, baka nagkamali ka. Ipinanganak ko ang sarili kong anak. Hindi ko siya mapagkakamali. Pinili mo ang oras na ang asawa ko ay nasa business trip at hindi makabalik. Kaya pinili mo ang sandaling ito para mang-api sa akin? Binabaliktad niya ang kwento. Huwag mong hayaang siya ang magdikta ng kwento. Ang sanggol na nasa kanyang mga bisig ay may birthmark na hugis kasuklay sa kanang paa. Huwag mong hawakan ang baby ko. Aliw ka! Bakit mo kinukuha ang baby ko? Hayaan mo si Serena na matingnan lang. Sinusubukan niyang kunin ang baby ko. At sa tingin mo tama ka? Miss Hayes, kahit na ikaw ang kliyente namin, ang ginawa mo ngayon ay sobrang wala sa lugar. Parang isang baliw. Baka ang pagkakaroon ng baby ang nagpabaliw sa kanya. Oo nga. Bilang isang ina, alam ko na hindi na sa mga bisig ko ang baby ko, pero lahat tinawag akong baliw. Bawat ebidensya ay nagsasabing mali ako. Sa wakas, naiintindihan ko na. Sa orihinal na plot, ngayon naiintindihan ko kung bakit ako nabaliw. Kung hindi kita mapakiusapan, tatawag ako ng pulis. Tawag 911. Miss Hayes, nagkakamali kayo. Lahat ng transfer kanina sumunod sa protocol. Parehong sanggol, hindi nawala sa paningin ng staff. Kinuha mo ang baby ko. Paano mo nasabi yan? Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng baby mo. Tumakbo ang sprinkler. Sobrang humid ng kwarto. Natakot ako na baka magkasakit ang baby. 8 taon na akong nani ng bagong panganak. Hindi pa ito nangyari dati. Miss Hayes, hindi mo ako pwedeng akusahan ng ganito. Serena, inalagaan niya tayo sa lahat ng oras. Paano mo siya maaaring akusahan ng ganyan? Masyado kang mabilis ipagtanggol siya. Tinutulungan mo ba siya? O ang sarili mo? Serena, alam kong nag-aalala ka sa baby, ngunit ang pagiging paranoid ay hindi nangangahulugang maaari mo siyang maling akusahan o kahit napaghinalaan ako. Nakita ng lahat, hindi ako umalis ng kwarto. Kapanganak ko lang. Halos hindi ako makabangon sa kama. Paano? Paano ko sila mapapalitan? Tama. Serena, ang pagtawag ng pulis ay seryoso. Paano kung Walang paano kung napalitan na ang baby ko. Tama si Serena. Kung hindi mahanap ang baby ko ngayon, bawat isa dito, walang aalis. Daan. Miss Hayes, lahat ng nangyari sa ward ngayon, alam ko yan. Tiyak na may misunderstanding. Mayroon kaming surveillance footage, ID bracelets, at registration logs. Hayaan na pulis ang humawak. Hello? Pulis? Kailangan ko ng mga pulis sa Grand Care Postpartum Center, top floor. Isang bagong panganak ay maaaring napalitan. Ang bagong panganak ay maaaring napalitan. May backup plan siya. Kung hihilingin niya ang paternity test, handa na niya ang mga swab. Pinagpalit pa niya ang mga tala ng footprint ng club. May DNA report sa maleta niya na inihanda niya. Ladies, pakihawak ng mahigpit ang inyong mga sanggol. Huwag munang galawin. Officer, gusto ko ng DNA test sa parehong sanggol at kay Chloe at sa akin. Dapat kunin dito ang mga sample. Gamit ang kagamitang ibinigay ng pulisya o ng isang independenteng third party. Hindi. Ang aking sanggol ay napakabata pa. Hindi ba masyadong masakit ang pag-sample? Pwede tayong mag-swab test. Hindi na kailangan ng dugo. Ang aming center ay may katuwang na testing lab. Maaari ko silang kontakin para sa iyo. Sila ay napakabilis. Huwag gamitin ang lab na inirekomenda niya. Peking sample lahat ang mga swab na inihanda niya. Nilabel ng maaga ang mga peking swab. Huwag kang makipag-ugnayan sa kahit sino para sa akin. Officer, Kami ang kokontak sa Forensic Testing Center.
Ito ay larawan ng aking anak kinuha sa loob ng 3 araw pagkapanganak sa kanya. Siya ay may balat na hugis na suklay at may sanga na kulubot sa base ng kanyang pangalawang daliri sa paa. Ngunit ang sanggol na hawak ko ay walang nito. Ang mga kulubot ng balat ng bagong panganak ay maaaring magbago. Ang anggulo at ilaw at presyon sa talampakan ay maaaring makaapekto sa hitsura. Dati akong gumagawa ng image comparisons. Dati akong journalist. Ano ang mapapatunayan ng isang larawan? Paano kung sabihin ko sa'yo na noong isilang ang anak ko, may marka na siya sa paa? Kung gayon, tingnan natin ang baby na hawak mo. Hindi, ito ang anak ko. Sinubukan mo na siyang kunin minsan. Paano kung subukan mo siyang kunin muli habang sinusuri ako? Narito si Officer Harris. Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot ako na saktan mo ang baby ko. Miss Hayes, makipagtulungan po kayo. Maaaring magkamukha ang mga marka sa paa ng mga bagong silang. Normal na normal siya. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko dahil lang sa isang litrato at sabihing sa'yo siya. Eksakto. Tama. Magkakamukha ang mga baby pagkapanganak. Ang wristband at mga record ang opisyal na patunay. Officer Harris, ang mga wristband ay pwedeng putulin, ang mga mother-baby bands ay pwedeng palitan, at kahit ang sistema ay pwedeng baguhin. Pwedeng hanapin ang care kit ni Mrs. Taylor. Nandoon lang. Oo, pakinggan mo ang manugang ko. Hanapin mo, Ano ang karapatan mo para hanapin ako? hanapin mo. Ang zipper sa ilalim ng bag may mga kasangkapan na ginamit sa krimen sa loob. Suriin ang nakatagong compartment sa ilalim. Miss Hayes, ito ang aking personal na gamit. Kung igigiit mong hanapin ang mga ito, idedemanda kita para sa paglabag sa privacy. Serena, si Miss Taylor ay nag-alaga sa atin sa napakatagal na panahon. Karapat-dapat siyang purihin. Paano mo siya maaaring akusahan ng ganyan? Serena, humalma ka. Ang maletang iyon ay naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Kung wala tayong makita, magiging mali tayo. Magtiwala sa pulis. Hindi na kailangan na tayo ang magsaliksik. Ethan, mali ka tungkol dito. Ang lahi ng ating pamilya ay nakataya. Paano naging hindi kailangan ito? Hindi sinusubukan ni Ethan na manatiling payapa. Parang may pinoprotektahan siya. Ang kanyang pagiging perpektong asawa ay pawang kasinungalingan. Hindi ito nangyari sa aking nakaraang buhay. Hahanapin ang maletang iyon ngayon. Sige na. Ikaw, munting sinta. Naglakas loob kang palitan ng sanggol ng aking manugang? Ikaw, traidor na taksil. Ibalik mo sa akin ang aking apo. Ikaw, munting ahas. Mama, huminahon ka. Ikaw, Miss Taylor, nagtrabaho ka sa aming postpartum center sa loob ng 5 taon. Akala ko ikaw ay isang bihasang tagapag-alaga. Hindi ko inakala na gagawin mo ito. Ngayon, ano ang masasabi mo? Miss Hayes, ako lang ang gumawa nito. Si Miss Reed ay walang kinalaman dito. Kamakailan? Nakabasa ako ng napakaraming nobela tungkol sa pagpapalit ng tagapagmana at naisip kong magiging masaya. Kaya ginawa ko ang lahat ng ito. Masaya? Miss Taylor, akala ko, ikaw ay tapat at mabait. Hindi ko inakala na gagawin mo ito sa likod namin at gagawa ng ganito. At akala ko si Serena ay kakapanganak pa lang, kaya siya ay emosyonal at sobra ang pag-iisip. Hindi ko inakala. Ikaw, talagang pinalitan mo ang ating mga sanggol. Serena, pasensya na at mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Noon, akala mo ba ang tawagin itong misunderstanding ay makakapag-ayos nito? Wala na! Tama ang aking biyanan. Ang tawagin itong masaya ay hindi nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Officer,
Gusto ko ng formal na investigasyon. Kung tutuusin, kung walang tao sa likod nito, walang gagawa nito para lang masaya sa isang biglaang kapritsyo at magpalit ng isang sanggol. Siya? Pangalan. Tessa, Taas. Officer Harris, sana po mahanap ninyo ang utak na sumuhol sa yaya. Huwag po kayong mag-alala, Miss Hayes. Gagawin namin ang lahat para malaman ang katotohanan. Serena, mula ngayon, lumayo ka sa mga taong hindi totoo ang pagkatao. Anak, tama si Mama, di ba? Oo. Tama ka, Mama. Tara na. Aalis na tayo. Officer Harris, may balita ba sa investigasyon ng pagpapalit ng sanggol sa postpartum center? Pasensya na, Miss Hayes. Sa ngayon, wala pa kaming matibay na ebidensya na nagpapatunay kung sino ang nag-utos sa yaya na magpalit ng mga sanggol. Siyempre, walang nahanap ang mga pulis. Nagbayad ng malaking pera si Chloe para manahimik si Tessa. Malamang binura na niya ang mga record ng bayad at siya. Tama, sapat na ang perang iyon para kusang umako si Tessa ng sisi para kay Chloe. Okay, naiintindihan ko. Iyon ba ang istasyon ng pulis? Nahanap na ba nila ang utak na nag-utos kay Tessa na magpalit ng mga sanggol? Sinabi ba ni Tessa sa kanila ang totoo? Bakit parang sobrang balisa mo? Hindi. Hindi naman. Gusto ko lang malaman ang resulta. Sa nakaraang buhay, si Ethan ay laging mabuting tao. Pero ngayon, habang tinitingnan siya, mas peke ang kanyang anyo. Tama, pinakasalan niya si Serena bilang isang mahirap na lalaki, samantalang siya ay mayamang tagapagmana. Ang kasal ang nag-angat sa kanya sa social ladder. Mukha siyang maalalahanin at mapagbigay, pero sino ang nakakaalam ng tunay niyang iniisip? Baka, siya ang utak sa likod ng pagpapalit ng sanggol. Ganoon ba? Sa sobrang pagkabalisa mo, akala ko natatakot ka na mahanap nila ang salarin. Siyempre hindi. Hindi pa nila nahahanap ang salarin. Pero, mag-iimbestiga pa rin ako. Mabuti naman. Mabuti naman. Oh, natutulog siya. Ibigay mo siya sa akin. Pahawak mo sa akin. Serena, simula nang umuwi ka mula sa Grand Care, ang baby ay may sakit at lagnat. Sa tingin mo, may nakuha siyang masama? Gusto mo bang may mag-check? Mama, gayunpaman, dapat nating dalhin si Oliver sa ospital para magpa-check up. Saan ka pupunta? May biglang work meeting. Bakit ang dami ng meeting kamakailan? Adieu. Serena. Mahirap ang merkado kamakailan at ang kumpanya ay may malalaking problema sa cash flow. Kaya, Hindi ba nagtayo ang pamilya mo ng medical trust fund na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyon para sa baby? In-check ko. Maaari itong makuha kapag pumirma ka. Sa perang iyon, mas mababa ang pressure natin. Pinipilit ka niya. Apurahan. Kung desperado siya ng ganito, gusto niya ang pera para sa ibang bagay. nag-iwan ang pamilya ko ng medical trust fund na iyan para sa baby. Hindi para iligtas ang kumpanya mo. Kinailangan ng lahat para dalhin ang baby hanggang sa term. Mukha siyang malusog pero talagang mahina siya. Hindi pa maaga para gamitin ang pondo. Bukod, kung may mangyari talaga sa kumpanya ko, at saka magkasakit ang baby, kung hindi natin kayang bayaran ang paggamot, baka mawala ang pera at ang baby. Sasabihin ko sa iyo ulit, nag-iwan ang pamilya ko ng medical trust fund na iyan para sa baby, hindi para iligtas ang kumpanya mo. Tama si Serena. Pagpapakasal kay Serena ang nagpaumpisa sa iyo ng kumpanyang iyan. Ito ang nagtulak sa iyo mula isang mahirap na walang-wala hanggang sa taong ikaw ngayon. Magpasalamat ka. Mula ngayon, sa bahay na ito, si Serena ang nagdedesisyon. Huwag kang sumagot sa kanya. Hindi, Mama, ikaw. Tama na. Pumasok ka na. Huwag kang mang-istorbo. Pinapagalit mo lang si Serena. Ethan. Umuwi ka ng maaga. Ingat ka. Tingnan natin. Ethan,
Bakit ka sobrang desperado para makuha ang perang iyan? Serena Hayes, iyang babae. Ewan ko kung ano ang nangyari sa kanya. Tungkol sa trust fund, nasabi ko na sa kanya ito ng 3 o 4 na beses, tumanggi pa rin siyang pumirma. Oo, tama na. Baka may postpartum emotions pa siya. Bigyan mo ng panahon. Baka magbago pa ang isip niya. Kami ay isang hakbang na lang. Pagkatapos, makukuha natin ang perang iyon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sawa na ako dito. Araw-araw, umuuwi ako at nagpapanggap na perpektong asawa. Kapag sumimangot siya, kailangan ko siyang payapain. Kung sasabihin niyang tatawag siya ng pulis, wala akong lakas ng loob na magsalita. 3 taon na, araw-araw, kailangan kong mag-adjust sa kanyang mood. Si, ikaw ay nabulag ng ningning ng kanyang pamilya. Alam na alam ko kung gaano ka kagaling. Kapag nakuha na natin ang perang iyon, hindi na tayo kailangan sumagot sa kahit kanino. Naiintindihan mo talaga ako. Kung walang-wala ako noon, hindi ko sana siya pinakasalan. Si, ayos lang. Kapag nagmamahalan ng 2 tao, kahit gaano pa katagal upang magsama, hindi pa huli ang lahat. Basta't makuha natin ang pera, makakasama tayo. Ang batang iyon ay maaaring hindi sa iyo ngayon, ngunit pagdating ng panahon, mabibigyan kita ng maraming anak hanggat gusto mo. Kapag nakuha ko na ang perang iyon, hihiwalayan ko siya. Papauwiin ko si Serena na wala siyang makukuha. Magaling? Ang problema, ayaw pa rin niyang umatras. Sa simula, nagplano tayong magpalit ng mga sanggol. Una, para gamitin ang kanyang pera. Para bayaran ang paggamot ng iyong anak. At pangalawa, para makuha ang kanyang medical trust fund. Pero ngayon, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Anong paraan? Siyempre mayroon ako. Mula nang umuwi ang bata, ako ay. Kaya mula pa sa simula. Lumalabas, mula pa sa simula, nagpaplano na sila laban sa aking kasal. Anak ko, pera ko, bahagi lahat iyon ng kanilang plano. Sige, gusto mo itong trust fund, di ba? Magsasagawa ako ng isang seremonya. Bibigyan kita ng isang palabas. Gising ka pa? Ethan, tungkol sa trust fund. Napag-isipan ko na ito. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, tama ka. Mahina pa si Oliver. At nahihirapan ang kumpanya mo. Napagpasyahan ko na i-activate ang trust fund. Ang galing. Serena, sa wakas na tauhan ka na. Bukas, kukontakin natin ang trust company at sisimulan ang proseso. Pero, sa activation ceremony, gusto kong nandyan si Chloe. Bakit imbitahan si Chloe? Pagkatapos ng gulo noong mga nakaraang araw, gusto kong gamitin ang formal na okasyon para humingi ng tawad sa kanya, para hindi siya magtampo. Okay. Bahala ka na. Ang totoong palabas ay malapit nang magsimula. Ati, Blake. Ikaw ang abogado na pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Mayroon akong bagay na kailangan kong gawin mo. Miss Hayes, nakikinig ako. Sa 2 araw, ia-activate ko ang medical trust fund na iniwan ng ama ko para sa anak ko. Pero bago iyon, kailangan kitang sundan ng asawa ko, si Ethan Mercer, at ang matalik kong kaibigan, Chloe Reed. Kung ang 2 iyon ay gumawa ng intimate moves, kumuha ng litrato at ipadala sa akin. Nakuha ko. Isa pa, kailangan kong maghanap ka ng isang tao. Ang asawa ni Chloe, si Marcus Reed. Pro boxer siya, nasa business trip. Gusto ko siya sa activation ceremony. Okay. Sa wakas, pinaghihinalaan ko na sinuhulan ni Chloe ang yaya para palitan ang baby ko. Kaya, kailangan ko ng tech expert na kayang i-recover ang deleted shots at mga tala ng transaksyon. Makatitiyak ka. Ako na ang bahala. Miss Hayes, halos narito na ang lahat. Magsisimula na ba tayo? Maghintay pa tayo ng kaunti.
Wala pa si Chloe. Si. Serena, bakit mo inimbita si Chloe? Pagkatapos ng nangyari sa postpartum center, alam ko nang problemado siya. Mama, syempre kailangan natin siyang hintayin. Kung hindi siya darating, paano magpapatuloy ang palabas na ito? Serena? Serena? Hindi ko akalain na iimbitahan mo pa ako. Ano ang sinasabi mo? Sa napakahalagang araw na ito, magkapatid naman tayo, di ba? Syempre iimbitahan kita. Serena, alam ko na ang nangyari noon ay hindi pagkakaunawaan lang. Pinili mo pa rin akong pagkatiwalaan. Chloe, sana nakangiti ka pa rin mamaya. Lahat, ayon sa mga tuntunin ng kasunduan, kapag sina Miss Hayes at Ginoong Mercer magkasamang pumirma sa dokumento para sa trust fund na ito, ang pondo ay magkakabisa kaagad. Ang pondo ay ililipat sa itinalagang account sa loob ng 3 araw ng negosyo. Bago kayong dalawa pumirma, may gusto ba kayong sabihin? Ang mga trust fund na ito ay iniwan ng pamilya ni Serena para protektahan ang aking anak. Hindi natin dapat galawin ang mga ito, maliban kung talagang kailangan natin. Pero marupok ang sanggol. At may problema ang kumpanya ko. Kaya wala tayong magagawa kundi i-activate ang pondo. Napakasinsero ng talumpati na iyan. Muntik na akong maantig. Gusto ko rin na ang lahat ng narito ay maging saksi ngayong araw na ito. Bawat sentimo ng perang ito, maliban sa kailangan, para mapanatili ang operasyon ng kumpanya, bawat natitirang sentimo ay mapupunta sa ating anak. Mangyaring pumirma sa seksyon ng kumpirmasyon ng pag-activate, ang pondo ay ililipat sa itinalagang account sa loob ng 3 araw ng negosyo. Taga. Anong problema, Serena? Ang trust fund na ito ay hindi para sa iyo. Serena, may sakit ang bata, totoo iyan. Ang mga tuntunin ng trust ay napakalinaw. Kung may sakit ang bata, maaaring i-activate ang pondo. Kaya bakit hindi tayo kwalipikado? Dahil ginawa mong may sakit ang anak ko. Ginawa mo ito. Anong nangyayari? Ano ito? Anong nangyayari? Serena, anong sinasabi mo? Serena, alam kong emosyonal ka pagkatapos manganak, naiintindihan ko. Pero formal na okasyon ito. Pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Hindi ako gumagawa ng eksena. Ang pondong ito ay maaari lang i-activate kung ang anak ko ay may sakit. Pero ang anak ko ay ganap na malusog. Ginawa mo ito. Ginawa mong may sakit ang anak ko pagkatapos umalis sa center. Ginawa mo siyang hindi malusog. Serena, nawalan ka ba ng bait? Si Ethan, ang ama ng bata. Paano mo siya masisiraan ng puri ng ganyan? Tama iyan, Serena. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Mama, walang hindi pagkakaunawaan. Ihinto muna ang seremonya ng pag-activate. Naiintindihan ko. Lahat. Sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang nangyari. Ang aking mahal na asawa, Ethan Mercer, at ang aking mahal na kaibigan, Chloe Reed. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan nila? Serena, ano bang sinusubukan mong gawin? Serena, huwag kang mag-akusa ng mga tao. Ano kaya ang maaaring sa pagitan namin ni Ethan? Lahat sa pamilyang Mercer alam na si Ethan ay mabuting asawa. Walang ebidensya si Serena. Paano siya nangahas na gumawa ng maling paratang? Tama. Kung tatanungin mo ako, kakapanganak lang niya. Kaya malamang, nag-i-imagine lang siya. Mukhang ganoon. Serena, alam kong naging emosyonal ka mula ng mga anak ka, pero hindi mo pwedeng sadyang hiyain ako sa isang mahalagang sandali na tulad nito. Postpartum instability ba talaga ito? O may konsensya ka lang? Postpartum instability ba talaga ito? O nagugilty ka lang ba? Patayin yan. Patayin ang screen. Ibaba ang mga phone. Sino nag-utos sa inyo na mag-film? Patayin ang mga screen. Narinig nyo ba? Ethan Mercer. Chloe Reed. Akala mo ba wala akong alam? Tungkol sa affair mo? Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Nagpa-imbestiga ako, syempre. Hindi ko malalaman kung hindi ako tumingin. Pero noong ginawa ko, labis akong nagulat. Ang wild ng mga litratong ito. Si Ethan Mercer, yang mukhang pera. Ang galing niyang magtago. Serena, masyadong maraming tao dito. Hayaan mo akong magpaliwanag sa bahay, okay? Huwag mo akong hawakan.
Huwag mo akong hawakan. Ngayon, ako. Ilalantad kita sa harap ng lahat ng kamag-anak ng Mercer. Inilalantad ko kung sino ka talaga. May kailangan akong asikasuhin sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Tumigil ka dyan. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lang. Bakit nagmamadali kang umalis? Lahat. Ito ang nagtatapos sa seremonya ng paglulunsad ngayong araw. Hihinto muna tayo dito. May mga bagay akong pampamilya na kailangang asikasuhin. Maaari na kayong umalis pansamantala. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Hindi na. Ano pa ang balak mong gawin? Lahat. Tinawag ko kayo rito ngayong araw hindi lang upang ilantad ang dalawang ito. Kung sino talaga sila, kundi ilantad din. Ang asawa ko, si Ethan Mercer. At ang aking tinaguriang matalik na kaibigan, si Chloe Reed. Nagplano ang dalawa na nakawin ang trust fund na iniwan sa akin ng pamilya ko. Sadyang sinuhulan nila ang yaya natin. Upang isagawa ang plano na palitan ang anak ko. Serena Hayes, itigil mo na ang paninirang puri sa akin. Ang pagpapalit ng sanggol ay gawa ng yaya. Kahit si Officer Harris ay hindi ako mahatulan. Sino ka ba para ibuhos ang lahat ng sisi sa akin? Serena, hindi ka pwedeng magbintang ng ganyan. Kailan ako nagsabuatan, kasama ng matalik mong kaibigan para nakawin ang trust fund? Tama. At saka, anong kapangyarihan mayroon ako para suhulan ng yaya para palitan ng sanggol? Ako ay isang babaeng bagong galing sa paggaling mula sa CS. Ano pa bang magagawa ko? Ang galing nilang magpanggap. Talagang magaling silang mag-arte ng sabay. Pamapalo sila sa matataas na nota, tapos biglang magpapakabiktima. Perpekto ang dramatic poses nila. Serena, kung galit ka dahil hindi ko naalagaan ng mabuti ang baby, pwedeng pag-usapan sa bahay, pwedeng isara ang pinto, at pag-usapan. Pero hindi mo kailangan gumawa ng ganyang kasinungalingan sa harap ng lahat ng taong ito. Ngayon nagpapanggap kang hindi mo alam, saka ipaliwanag mo ito. Saan galing ang perang ito? Ay naku, wow, mahigit 60,000 dolyar ito. 60,000? Wow, magkano ba ang kita ng yaya sa isang buwan? Kung hindi kayo magsasalita, ako na ang magsasabi para sa inyo. Ito ang mga mensahe sa pagitan ni Chloe at ng yaya. Nagsimula silang magplano 3 buwan na ang nakaraan. Pinlano nilang palitan ang baby ko sa harap mismo ng lahat sa postpartum center. Ito ang buong plano. Bawat hakbang ay nakasulat. Oh, kasali rin si Ethan. Isipin mo, ibig kong sabihin, ang isa ay asawa niya at ang isa ay matalik niyang kaibigan. Paano nila nagtulungan para palitan ang baby niya? Hindi lang ito pagpapalit ng baby. Isa itong pandaraya sa trust fund. Ngayon, ano ang paliwanag ninyong dalawa? Ang litratong iyon. Peke iyon. Siya ang nag-photoshop niyan. Serena Hayes, masamang babae ka. Sa lahat ng taon ng kasal natin, binigay ko sa iyo ang lahat ng hiniling mo. Para lang ibagsak ako, gagawa ka ng kahit anong kasinungalingan. Mama, anong ginagawa mo? Ethan, paano ka nangangahas na tawagin akong mama? Ha? Narito ang ebidensya? Kayo dalawa ano pa ang mapag-aawayan? Mama, Kayo dalawa, dahil sa inyong sariling kapakanan, sinubukan ninyong kunin ang apo ko at pinilit ang manugang ko na tumawag ng pulis. Tapos pinilit ninyo siya na ilabas ang ebidensya sa harap ng lahat dito. Ang babait ninyong dalawa. kahit na ang biyenan ko ay nagmula sa kahirapan, alam niya ang tama at mali. Hindi tulad ni Ethan, hindi niya ipinagkakanulo ang kanyang sariling pamilya. Tama yan. Ang galing. Suntukin pa siya. Suntukin mo ulit! Sa lahat ng mga taon, ganyan ba kita pinalaki? Ha? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Biyaya mo ang pagpapakasal kay Serena. Kung wala si Serena, wala ka pa ring pera at walang kwenta. Dapat kang marunong magpasalamat. Pero binaliwala mo lahat ng sinabi ko. At itinuring mong walang halaga, hindi ba? Mama, Huwag mo akong tawaging mama. Wala akong anak na sweetheart na tulad mo. Sa lahat ng mga taon, tinuruan kita kung paano maging disenteng lalaki. At lahat ng iyon ay pumasok sa isang tainga. At lumabas sa kabila. tinuruan mo akong magpasalamat. Totoo yan. Pero, alam mo ba kung gaano ako naging miserable? Ha? Mayaman na tagapagmana si Serena. Palagi siyang inaalagaan at pinagsisilbihan. Pagkatapos ko siyang pakasalan, kailangan ko siyang paglingkuran araw-araw. Hindi ko kayang pagalitin siya. Isang maling galaw, at ang allowance ko para sa buwan, ay maaaring mawala. Bawat gasto sa bahay na iyon kailangang aprubahan niya. Ethan, sinisisi mo ba ako ngayon? Siyempre sinisisi kita. Serena, sawa na ako sa pagiging banal-banalan mong ugali.
Kailangan kong yumuko sa iyo, gawin ang lahat ng sinabi mo. Alam mo ba kung gaano ako nandidiri? Kawawa ka naman. Kailangan mong maging diskustado sa akin, pero nagkunwari ka pa ring mapagmalasakit at mabait habang nililigawan mo ako. Ang kasuklam-suklam. Kumain ka pa ng steak at uminom ng wine kasama ko. Nagsuot ng damit na libo-libo ang halaga, at tumira sa mansyon na milyon-milyon ang halaga. Ginamit mo ang aking mga koneksyon at ang pera ko para simulan ang kumpanya mo. Ako, Minsan, talaga hindi ko maintindihan ang mga lalaking tulad mo. Gusto mo ng kapangyarihan, pero hindi mo ito makamit. Gusto mo ng respeto, pero wala kang lakas ng loob. Kinakain mo ang pagkain inihahain ko sa mesa mo, tapos magrereklamo na masyadong mabigat ang mangkok. Ethan, galit ka ba sa akin, o sa walang kwentang lalaking iyon na puro init ng ulo lang para patunayan na may halaga siya? tama na, Serena. Ano? Nasaktan ba kita? Nakokonsensya ka? Ikaw, Bakit nandito siya? Hindi ba siya dapat nasa labas ng bayan? Mabilis gumalaw si Atty. Blake. Talagang dinala niya siya rito. Dapat nasa labas ng bayan ang asawa ko. Paano siya biglang nagpakita rito? Kaya talagang pinabalik mo siya. Siyempre, kung hindi ko siya dinala rito, paano magpapatuloy ang palabas na ito? Kung hindi ko siya dadalhin dito, paano magpapatuloy ang palabas? Honey, bakit hindi mo sinabi sa akin na maaga kang uuwi? Chloe, sagutin mo ako. Gaano ka nakatagal nandaraya sa akin? Honey, huwag kang magalit. Ipaliwanag ko. Itong mga larawan, sila ay, peke sila. Oo, naka-photoshop. Photoshop? Akala mo tanga ako? Chloe, itinago mo sa akin ang lahat ng ito. Araw-araw akong nagtuturo ng boxing. Nagtatrabaho ako ng todo para sa atin. At niloloko mo ako? Ako, Kaya siya ang sweetheart mo? Papatayin ko siya! Hoy! tama na. Gusto mo ng paliwanag, di ba? Sige, eto ang paliwanag ko. Sa lahat ng taon na ito, nasa labas ka nagtuturo ng boxing para mabuhay. Halos hindi kita makita ilang beses lang sa isang taon. Tao rin ako, may pangangailangan. Bukod, perang-pera ba ang kinikita mo? Hindi sapat para sa akin. Gusto kong mabuhay tulad ni Serena, nakasuot ng designer na damit sa mansyon. Kaya mo ba akong bigyan yan? Hindi. So niloko mo ako. Si Ethan at ako, nagkakaintindihan kami. Magkakasundo kami. Mahal ko siya. Mas mabuti siya kaysa sa isang hayop na marunong lang lumaban. At least, kaya niyang ibigay ang buhay na gusto ko. Chloe, nagpapakahirap ako araw-araw. At ito ang bayad mo sa akin. Ikaw lang ang may kasalanan sa pagiging talunan. Bakit ka nagpapakamartir? Ano kung nagsisikap ka? Kinikita mo lang ay 2,000 kada buwan. Hindi mo man lang ako masuportahan, lalo na ang isang anak. Sa iyo ba ang bata? At ng sweetheart mo? Huwag kang magpakatanga. Kung hindi sa iyo ang bata, kanino pa? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka lang nabigo na bigyan ako ng mas magandang buhay. Binigyan mo ako ng anak na may sakit. Marcus, tingnan mo ang puso mo at tanungin mo ang sarili mo. Hindi mo ba ako binigo? Chloe, marunong ka talagang magpabaliktad ng sitwasyon. Ikaw ang nagkamali, pero parang ikaw ang biktima. Oo, mali ako. Akala mo gusto ko ito? Noong pinapanood ko ang aking anak na nahihirapang huminga sa gabi, akala mo ba hindi ako nasaktan? Iyon ang sarili kong laman at dugo. Parang kaawa-awa siya. Kaawa-awa man o hindi, hindi niya pwedeng ipagpalit ang kanyang may sakit na anak para sa iba. Ano ang magagawa ko? Ang isang operasyon ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000. At ang follow-up care, alam mo ba kung magkano iyon? Kung hindi ko sila pinalitan, kailangan ko lang manood ang sarili kong anak na mamatay sa harap ko. Huwag mong ibahin ang usapan. Chloe, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang bahala. Bakit mo idadamay ang iba? Bakit si Serena ang mag-aalaga ng may sakit na anak ng iba? Bakit niya ibibigay ang trust fund ng sarili niyang anak sa iba? Pinili ko lang siya dahil ang pamilya niya ay mas may kaya kaysa sa akin. Kung ang aking anak ay napunta sa kanya, siya ay mabubuhay. Kung ang kanya ay napunta sa akin, hindi ko siya hahayaang magdusa. Ina ka rin, gusto ko lang na ang aking anak ay mabuhay. Ano ang nagawa kong mali? Huwag kang magpanggap na inosente. Ipinagpalit mo ang iyong anak para sa anak ng iba. At naglakas loob ka pang sabihing wala kang kasalanan? Kung hindi kita bibigyan ng 2 sampal ngayon, hindi mo makikita ang iyong sarili kung ano ka talaga.
Mama. Ako na. Mama, hayaan mo. Itong sampal ay sa kawalan mo ng hiya. Itong sampal sa pagtataksil mo sa akin. At itong sampal ay sa pagtataksil mo. Kung tutuusin, minsan ko, tunay kang itinuring kong matalik na kaibigan. Binayaran ko pa ang iyong pamamalagi sa postpartum center. Ako ang nagbayad noong panahong iyon. Ang sarap ng pakiramdam. Tama ka? Ethan Mercer. Ikaw naman. Mama, pakiusap, kalmahin mo si Serena. Ginawa mo to sa sarili mo. Bakit ka lumalapit sa akin para magmakaawa? Wala akong anak na katulad mo. Teka, hayaan mo. May relasyon siya sa asawa ko. Hindi ako hihimahon. Hanggang sa mapalo ko siya. Sige, tuloy. Serena, saktan mo ako ng gusto mo. Basta wag mo siyang hayaang saktan ako. Boxing trainer siya. Pwedeng mamatay ako sa isang suntok. Takot ka na? Muli na. Dahan-dahan. Pwede bang dahan-dahan? Wala kang pagkakataon, Judas. Akala mo, makakaiwas ka sa akin? Mama, ayos ka lang ba? Saan ka masakit? Makita ang sarili kong anak na binubugbog masakit pa rin. Siyempre. Pero, deserve niya iyon. Mama, kahit tapos na kami ni Ethan, ikaw ay palaging aking mama. Serena, salamat. Tigilan mo na ako, pare. Kahit paano, nag-cheat ka nga. Kukuha ako ng paternity test. Kung anak ko ang bata, babayaran ko ang mga medical bills at suporta sa bata. Pero kung hindi, huwag kang umasa na makakakuha ka ng sentimo mula sa akin. Bukod dito, magsasampa ako ng diborsiyo. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka pa. Dinamay mo kami ni Ethan sa gulo na ito. Pinahiya mo kami sa harap ng mga kamag-anak namin. Masaya ka na? Mahigit 50 taon na akong nabuhay at talagang nakita ko na ang lahat. Nakita ko na ang mga walang hiyang tao, ngunit wala pang kasing walang hiya mo. Tama na, Ethan. Gumawa ka na ng sapat na eksena. Gusto ko ng diborsiyo. Serena, binabalaan kita. Gusto mo ng diborsiyo? Wala kang pagkakataon. Sa lahat ng taon na kasal tayo, pinagod ko ang sarili ko para sa'yo. At ngayon akala mo isang salita diborsiyo maalis ako. Managinip ka. Hindi ikaw ang magpapasya. Ako. Ayaw mo ng diborsiyo. Gagawin ko itong mangyari at aalis ka nang wala kang makukuha. Serena, tingnan mo tayo. Mula noong araw na nagsimula tayong mag-date hanggang ngayon, maliban sa isang pagkakamali noong nagkamali ako ng husto, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit anong gusto mo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Nakakahiya. Maarte ako sa kalinisan. Ang lalaking nadumisan ay nasa basurahan. Sumasang-ayon ka ba? Ethan, huwag mo siyang pakiusapan. Hindi ko kayang makita kang ganito. Hanggang sa makuha ko ang pera, hindi ako maaaring magdiborsyo, kahit ano. Tama na. Iwasan mo ako sa inyong kaawa-awang pagmamahalan. Nakakadiri ka. Kung ano man ang sabihin mo sa mga pulis. Miss Hayes, dinala ko ang mga pulis. Officer Harris, formal kong isinusumbong ang aking asawa, si Ethan, at ang aking matalik na kaibigan, si Chloe, dahil sa kanilang pagtataksil at sa pagtatangkang nakawin ang medical trust fund na iniwan ng aking ama para sa aking anak. Pinagplanuhan nila na palitan ang aking sanggol. Si Ate Blake ay magbibigay ng lahat ng ebidensya sa lalong madaling panahon. Mangyaring simulan agad ang investigasyon. Siyempre, Miss Hayes. Sisiguraduhin naming makakamta ng hustisya. Dalhin na sila. Oh, Ethan, ano ang gagawin natin? Ayoko makulong.
Bata pa ang anak ko. Siya ay may sakit at halos hindi makahinga tuwing gabi. Kailangan pa niya ng pera at may mag-aalaga sa kanya. Tama na. Pwede bang tigilan mo na ang pag-ugong sa tenga ko na parang isang nakakainis na langaw? Pero ayoko talagang makulong. Akala mo gusto ko? Sige, sorry na. Alam kong ayaw mong makulong, pero may ebidensya na si Serena. Sisirain niya tayong dalawa. Sa halip na pareho tayong makulong, ikaw na ang dapat sumalo ng lahat ng sisi. Gusto mo na ako na lang ang sumalo ng sisi? Tama. May chat logs ka kay Tessa at mga record ng mga transfer. Hindi ko man lang siya nakausap. Ito ang pinakamakatuwiran. Kapag nakalabas na ako, hahanap ako ng paraan para mailabas ka rin. Aalagaan ko ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka? Siyempre. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Ayos naman ang sanggol. Malamang na nilamig siya noong nakaraang araw, kaya nagkaroon siya ng lagnat. Painitin mo lang siya palagi mula ngayon. Sige, salamat, Doktor. Sabi ko na nga ba, noong isang gabi, bumangon ako at nakita ko iyong walang kwenta kong anak na palihim na gumagalaw. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya at sabi niya tinatakpan daw niya ang baby. Pero ngayong iniisip ko, siguradong hinubad niya ang kumot. Buti na lang naabutan natin ng oras. Mama, Serena, pasensya na talaga. Hindi ko akalain na nakapagpalaki ako ng ganitong walang kwentang anak. Nabigo akong palakihin siya ng tama. Mama, nahihiya akong humarap sa iyo. Simula ngayon, aalis na ako. Mama. Huwag mong sabihin iyan. Maaga akong naulila. Para sa akin, ikaw ay naging parang tunay kong magulang. Si Ethan ay si Ethan. At ikaw ay ikaw. Dito ka lang dapat manatili at maging parang nasa sarili mong bahay. Tsaka, kung kukuha ako ng ibang tao para mag-alaga kay Oliver, magiging panatag ka ba? Gusto mo talagang manatili ako? Oo naman. Huwag kang mag-alala, Serena. Mula ngayon, aalagaan ko kayo ng mabuti ikaw at ang aking mahal na apo. Ito ay para sa gastusin sa bahay. Kunin mo. 100,000 kada buwan. Parehong halaga na ibinibigay ko dati kay Ethan. Idedeposito ko ito ng nasa oras bawat buwan. Salamat, Serena. 100,000? Sobrang layaw ni Ethan. Ano pa bang gusto niya? Para sa 100,000 kada buwan, parang ina ko siyang ituturing. Miss Hayes, kakabalita lang namin mula sa presinto. Sinubukan ni Chloe na palitan ng mga sanggol at ang ebidensya ay konklusibo. Nasa kustodiya na siya at mahaharap sa 3 hanggang 5 taon. Tungkol naman kay Ethan. Ano ang nangyari kay Ethan? Walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa, sinabi ni Chloe na siya lang ang may ideya ng lahat, kaya pinalaya siya ng walang kaso. Dapat siyang ikulong ng ilang taon at turuan ng leksyon. Naiintindihan ko. Siya nga pala, kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang bagay. Miss Hayes, ano po ang sinasabi ninyo? Noong una, namuhunan ako ng malaking halaga sa Apex Corp ni Ethan Mercer. May-ari ako ng 40%. Sa teknikal na usapan, ako ang pinakamalaking shareholder ng Apex. Kaya babawiin ko ang Apex. Naiintindihan ko. Ano po ang gusto ninyong gawin? Ngayong hapon, dadalhin mo ang iyong team kasama ko sa Apex. Hindi ba iyon si Mrs. Mercer? Ano ang ginagawa niya rito sa opisina? Anong Mrs. Mercer? Hindi mo pa narinig tungkol sa nangyari sa paglulunsad ng Medical Trust. Alam na ng lahat sa ating grupo. Simula ngayon, huwag mo siyang tawaging Mrs. Mercer. Tawagin mo siyang Miss Hayes. Kung wala si Miss Hayes, si Ginoong Mercer ay wala lang. Maaari nating balikan ang ating partnership. Ethan Mercer, akala ko pagkatapos mong lumabas sa istasyon, mag-iingat ka na. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka na parang walang nangyari. At may oras ka pa para asikasuhin ang negosyo ng kumpanya. Ako ang CEO ng Apex. Siyempre kailangan kong pumasok para asikasuhin ang negosyo ng kumpanya. Pinag-uusapan namin ang susunod naming strategic partnership. Huwag mo akong istorbohin maliban kung mahalaga. Hindi ba dapat ako ang tinawagan mo tungkol sa negosyo ng kumpanya? Ako ang pinakamalaking shareholder ng Apex. Hindi ba?
Dahil nandito ka ngayon, may sasabihin ako sa iyo. Ang iyong posisyon bilang CEO ng Apex Group ay tinatanggal simula ngayong araw. Hindi ha. Sa anong dahilan? Dahil ako ang pinakamalaking shareholder ng Apex Group at hawak ko ang 40% ng mga bahagi nito. Humereho. Serena. Akala mo nanalo ka? Tingnan mo. Ano ito? Alam kong susubukan mo ito. Habang ginugol mo ang lahat ng mga taong ito, buntis at naglalaro ng dress-up, tahimik kong binili ang mga shares na hawak ni na Director Vance, Sterling, at Palmer. Nakuha ko lahat. Idagdag mo iyan sa 20% na pag-aari ko na, at ngayon mayroon akong 50%. Miss Hayes, totoo ang mga dokumento. Nang hindi mo alam, gumamit siya ng ilang shell companies upang unti-unting makuha ang mga shares ng ibang direktor. Kaya ngayon, 6 na pong laban sa 40. Tinalo kita. Gusto mo akong alisin. Wala kang boto. Akala mo pumunta ka rito ngayon para ilagay ako sa lugar ko? Serena, sabihin ko sa iyo, matagal ko nang hinintay ito. Ano ang sinabi mo? Aalisin ako bilang CEO. Sige, ulitin mo. Ethan, mahusay mo itong itinago. Ganti sa iyo. Sa tingin mo ba talaga? Iyan lang ang dala kong baraha? Ati, Blake. Ano ito? Ethan, noong binili mo ang mga shares na iyan, hindi mo maingat na binasa ang orihinal na kasunduan, hindi ba? Noong nagmakaawa ka sa akin na mamuhunan sa iyong kumpanya, nagdagdag ako ng isang linya sa addendum. Party A, Serena Hayes, ay may karapatang humadlang. Hindi alintana ang anumang pagbabago sa hinaharap sa mga shares ng Partido B. Partido A ay nagpapanatili ng karapatang humadlang sa lahat ng mahahalagang bagay. Ethan, ang iyong 50% na stake ay hindi katapat ng aking karapatang humadlang. Wala itong halaga. Ito. Paano ko hindi nalaman? Siyempre hindi mo alam. Desperado ka sa pera, kaya pumirma ka ng hindi man lang binabasa. Ethan, sasabihin ko sa iyo ng isang ulit. Ang iyong posisyon bilang CEO ng Apex Group, epektibo ngayong araw, ay binabawi. Simula ngayon, binawi na ito. Ang veto power mo. Yung ekspresyon ni Ethan, kinuha ko ng screenshot para sa meme. Matagal nang itinago ni Ethan iyon, pero nasa kay Serena ang original agreement. Patay na ako. Gusto mo talaga ng ganito? Gusto mo talagang itulak ako sa kamatayan? Itinulak kita sa kamatayan. Ethan, simula hanggang dulo, pinilit ba kita na gumawa ng kahit isang bagay? Hindi mo ako pinilit. Sa harap ng lahat ng empleyado ko, kinuha mo lahat ng akin. Inilantad mo bawat mali na nagawa ko para makita ng lahat paano ako mabubuhay sa ganoon. Ethan Mercer, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at itanong, ginawan ba kita ng masama? Hinayagan kitang magsuot ng designer suit na nagkakahalaga ng 10,000, manirahan sa mansyon bilang CEO, at sana ay nabuhay ka sa komportableng buhay na iyon magpakailanman. Pero hindi mo ito kinaya. Hindi mo kinaya na sinusuportahan kita o maging lalaking palamunin. Gusto mo pareho. At iyon ang naghatid sa iyo sa dead end. Hindi ko lang ito matanggap. Bakit kay sinilang na lahat ay ibinigay sa iyo? Sasabihin ko kung bakit. Ethan, sa tingin mo dahil lang sa pera ng magulang ko ako nabubuhay ng ganito? Mali ka. Ang mga magulang ko ay iniwan lang sa akin isang medical trust fund at wala nang iba. Tingnan mong mabuti. Sa edad na 22, ininvest ko lahat ng pera ko sa isang tech company na malapit ng mag-bankrupt. Pagkalipas ng 2 taon, na-acquire ito at kumita ako ng aking unang yaman. Sa edad na 24, naging angel investor ako. Nag-invest ako sa 3 startups, 2 ang nag-public at 1 ang na-acquire. Ethan, bago kita pakasalan, may halaga na akong mahigit 10 milyon. Ang mga designer suit na suot mo sa lahat ng mga taong ito na nagkakahalaga ng libo-libo at ang limited edition sports car na iyon. Hindi pa banggitin ang luxury condo sa downtown. Walang isa man sa mga iyon ay galing sa magulang ko. Ako, Serena Hayes.
Kinita ko lahat, isa-isang dolyar. Ethan Mercer, hindi ka galit sa pagiging sunod-sunuran. Hindi mo lang kayang aminin na kung wala ako, Serena Hayes, ikaw, Ethan Mercer, ay wala. Wala akong masabi. Si Miss Hayes, ang layo ng dating. Ang Mr. Mercer nating hindi, Ethan Mercer sweetheart, hindi man lang marunong umasa sa babae nagkakamali pa. Tama. Kung ako si Mr. Mercer, kakapit ako kay Miss Hayes para sa aking buhay. Ganyang asawa, magigising akong tumatawa. Serena, teka. Mali ako. Alam kong mali talaga ako. Serena, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isa pang chance. Isa lang. Pangako, simula ngayon, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Wala nang kalokohan. Mananatili ako sa tabi mo. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit ano. Luluhod at magmamakaawa kung kailangan. Huwag mo lang akong iwan. Pwedeng lumuhod ka ngayon din. Hindi pa rin ako magpapadala. Ethan Mercer. Dito nagtatapos ang 3 taon nating kasal. Serena, sadyang wala ka bang puso? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, Kinuha ko si Atty. Blake para magsampa ng diborsyo sa korte. Ito ang paunawa ng pagsampa ng kaso. Ethan Mercer, mananalo ako sa kasong ito. At wala kang makukuha. Bawat sentimo na kinuha mo sa akin sa mga nakaraang taon. Papagbayarin kita ng buo. hindi ako makikipagdiborsyo. Serena, pakinggan mo ako. Hindi kita didiborsyuhin, kahit mamatay pa ako. Gusto mo akong umalis na wala? Imposible yan. Isasama kita sa pagbagsak ko, kahit mamatay pa ako. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Matutuloy ang diborsyong ito. Serena Hayes, bumalik ka. Bumalik ka. Ang sweetheart na hindi man lang marunong umasa sa babae, nagkakamali pa. Ano ang tinitingnan ninyo? Lumayas kayong lahat. Oliver, miss mo ba si Mommy? Oo, miss na miss niya. Hindi pa niya nakikita si Mommy maghapon. Halika rito. Niluto ko ang paborito mong sweet and sour ribs at steamed sea bass. Kain na. Wow. Ang bango. Bibigyan ka ni Mommy. Tikman mo. Para sa'yo lang ang mga ribs na ito. Ang sarap. Haha. Pagod ka na. Naku, ang tanga ko. Nakalimutan kong palitan ang diaper niya. Kain ka lang. Papalitan ko muna siya. Okay? Oh. Nandito si Lola. Halika. Hayaan mo si Lola na amuyin ka. Ang asawa, alam mo. Parang hindi naman masama ang walang asawa. May pera ako, may anak, at may biyenang talagang nagmamalasakit. Itong buhay ay medyo komportable. Serena, akala mo na ang pag-alis sa akin ng CEO position sa Apex Group ay wala akong matitira. Ha? Hello? Uy, Greg. Oo, ako. Si Ethan Mercer ito. Well, medyo kapos ako sa pera. Pwede mo ba akong pautangin ng 1 milyon para makaraos ako? Babayaran ko ang pinakamataas na market rate para sa interes. Kahit ano. Mr. Mercer, pasensya na. Kapos din ako sa pera. Uy. Uy, Mr. Vance. Ethan ito. Well, kailangan ko ng pabor. Mr. Mercer. Bad timing. May meeting ako na pupuntahan. Teka, sandali, Mr. Vance. Hindi ba't naging magkaibigan tayo? Sinabi mo mismo. Tutulong ka kung may problema ako. Sa totoo lang, dati, ang mga tao ay nakikipag-hangout sa'yo dahil si Miss Hayes ang nagpadali para sa'yo. Ngayon, sinasabi ng lahat na hiwalayan ka na ni Miss Hayes. Sino ang gustong makipag-hangout sa'yo ngayon? Pasensya, pansamantalang hindi maabot ang numerong iyong tinawagan. Pasensya, hindi maabot ang numerong iyong tinawagan. Noong nasa tuktok ako, lahat ay sumipsip sa akin. Tinawag akong Mr. Mercer, at kumilos na parang mga kapatid ko.
Ngayong bagsak ako, nagkukunwari silang lahat na patay. Tara, kumain ka ng cantaloupe. Binili ko ito sa palengke kaninang umaga. Ang tamis. Kaninang umaga, pumunta ako sa palengke kasama si Mrs. Watson para bilhin yan. Sobrang sariwa nito. Kumain ka rin. Sige, kakain ako. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa bahay, kumakain o nakikipaglaro sa baby paminsan-minsan. Tungkol naman kay Ethan, narinig ko na wala na siyang pera at naghahanap ng trabaho kahit saan. Hello, nandito ako para mag-interview kay Ginoong Vance. Ginoong Ethan Mercer, tama? Tama. Dito po. Hello. Narito ang resume ko. Ginoong Mercer, sasabihin ko ng diretso. Talagang kahanga-hanga ang resume mo. Dating CEO ng Apex. Pero, tiningnan namin kung bakit ka umalis. Narinig na ng lahat sa aming grupo ang nangyari sa iyo. Hindi ito maganda. Ayon kay Ginoong Vance, ang lugar na ito ay masyadong maliit para sa isang tulad mo. Bakit hindi mo subukan sa ibang lugar? Naiintindihan ko. Siya yun, di ba? Yung pinalayas ng asawa niya sa kumpanya nito, sweetheart. Pababain mo ang boses mo, pero mukha siyang kaawa-awa. Wala sa mga chismis. Ako, si Ethan Mercer, dati ay mukhang kagalang-galang din. Anong nangyari sa akin? Kung wala si Serena Hayes, talaga bang wala akong magagawa? Hello? Ethan, gusto kitang makita. Pasok. Ethan, sa wakas dumalaw ka na sa akin. Nakita mo ba si baby? Kumusta siya? Wala na ba ang lagnat niya? Sino ang nag-aalaga sa kanya? Ginawa ko. Mabuti naman siya. Wala na ang lagnat. May nag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kaya. Ako naman? Kailan ako makakalabas? Hindi ko na kaya ang isa pang araw dito. Nababaliw na ako. Ginagawa ko na. Konti na. Huwag mo akong madaliin. Konti na lang. Hindi na ako makapaghintay. Miss ko na ang baby ko. Gusto ko siyang yakapin. Marami kang kakilala. Mag-isip ka ng paraan para sa akin. Gumamit ka ng koneksyon. Inaayos na. Hintay ka lang. Ethan, sabihin mo sa akin ang totoo. May ginagawa ka ba talaga? Siyempre naman. Hindi ba ako dumalaw sa iyo? Sige. May mga gagawin ako ngayong hapon. Kita tayo sa susunod. Okay? Ethan. Wala siyang ginawa. Hindi ako mabubulok dito. Saan ko inilagay iyon? Mama, ano ang hinahanap mo? Ang titulo na iniwan ng matandang iyon. Para sa aking mahal na apo, kailangan ko itong hanapin at ingatan. Mama, ang iyong mahal na apo. Iiwanan ko siya ng marami. Hindi niya kailangan ang titulong iyon. Ang sa iyo ay sa iyo. Ang ibibigay ko sa kanya ay galing sa akin. Hindi ito pareho. Serena, di marunong magbasa si Mama. Halika, tingnan mo. Ano ang laman nito? Mama, liham ito. Liham? Para kay Victoria, mula kay George. Mukhang iniwan ito ni tatay para sa iyo. Kailan ako sinulatan ng walang kwentang iyon? Bakit hindi ko alam? Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Okay. Victoria, pasensya na. Noon, nahulog ang loob ko kay Miss Lee na kapitbahay. Nabuntis siya kasabay mo. Natakot ako na hindi niya kayang palakihin ang baby ng mag-isa.
At pareho kayong nanganak ng sabay. Kaya ipinagpalit ko ang baby ni Miss Lee sa iyo. Hindi ako nangahas na sabihin sa iyo ang katotohanan bago ako mamatay. Ang tanging nagawa ko ay isulat ang liham na ito at itago ito sa iyong hope chest. Sana kapag natagpuan mo ang liham na ito, hindi mo ako kamumuhian. Ethan, hindi siya ang aking biyolohikal na anak? Siya ay anak ng patay na iyon. Ang anak na ginawa niya kay Miss Lee? Kaya, si tatay ay may isa pang sikretong ganito. Mukhang nasa dugo na nila iyan. Kaya ang palit baby na ito ay namamana sa pamilya. Patay na ang biyenan niya. At least tapos na para sa kanya. Iniwan ang biyenan niya na mag-isa na lang. Sa huling buhay ko, hindi ganito karami ang mga twist. Lalong gumaganda ang kwentong ito. Ma'am, inasikaso ko siya sa buong buhay ko. Noong may sakit siya, lininis ko ang kanyang tae at ihi at nagsinungaling siya sa akin. Niloko niya ako na palakihin ang anak ng iba sa buong buhay ko. Mama, huwag kang malungkot. Hindi ito kasalanan mo. Mula simula hanggang wakas, biktima ka. Kaya pala si Ethan ay hindi naging malapit sa akin noong bata pa siya. Akala ko, ganyan lang talaga ang mga lalaki paglaki nila. Pero hindi pala siya ang tunay kong anak. Ang mga ugat niya ay may dala na dugo ng babaeng iyon. Lahat ng kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kalupitan, at baka nawala sa mga ito ang galing sa akin. Akala ko, mali ang pagpapalaki ko sa kanya. Na hindi tama ang pagpapalaki ko sa kanya. Mama, pinalaki mo si Ethan sa loob ng 30 taon, pinakain at binihisan mo siya, at binigyan mo siya ng marangal na buhay. Pagdating sa kanya, malinis ang konsensya mo. Mama, hahanapin ko ang bata na kinuha mula sa iyo. Serena, Alam ko ang pakiramdam na mawalan ng anak, kaya tutulungan kitang mahanap ang anak mo. pero ang dami ng taon. Saan pa tayo hahanap? Kung maghahanap tayo ng maigi, mahahanap natin ang bata. Bagay ba ang lugar na ito para sa tao? Bawat isa sa inyo, mga Hudas. Aw, mga tao, makinig kayo. Pinalayas ako ng asawa ko sa bahay namin. Ngayon, wala na akong bahay at sasakyan. Hindi man lang niya ako pinapakita sa anak ko. Salamat sa rocket, Ginoong Cole. Salamat, salamat. Naniniwala ba talaga ang mga tao sa kanya? Di baka kaya ko rin. Serena Hayes, ano kung may kapangyarihan at pera ka? Sa online, ang may pinakamalakas na boses ang tama. Hello, sa lahat. Ako si Ethan Mercer. Gusto kong magkwento sa inyong lahat. Ano iyon, Ate Blake? Miss Hayes, may nangyaring insidente. Miss Hayes, may problema tayo. Nag-post si Ethan ng video online. Tingnan mo ang trending page. Nasa top 3 na ito. Ang asawa ko. Pinalayas ako ni Serena sa aming bahay. Hindi man lang niya ako pinapayagang makita ang aming anak. Sa buong 3 taon ng aming kasal, inalagaan ko siya ng buong puso. Hindi ako nagsabi ng hindi, kahit isang beses. Akala niya ang best friend niya at ako. Siguro, medyo naging masyadong close. Ate Blake, nakita ko iyon. Miss Hayes, maraming tao sa comments ay umaatake na sa inyo. Ang payo ko ay, maglabas tayo ng legal statement bukas ng umaga at ipakita ang ebidensya.
Huwag madali. Miss Hayes? Nakita mo na ba ang video na iyon? Sa isang subway sa oras ng rush hour, isang binata ang hindi nagbigay ng upuan sa isang matanda. Buong internet ang tumawag sa kanya na makasarili. Pero walang nakakaalam. Siya ay nag-aalaga ng isang tao sa loob ng 3 araw at gabi, at ang kanyang mga binti ay namamaga dahil sa nakatayo. Sa opinyon ng publiko, maghintay ka hanggang sa umabot ito sa rurok. Doon pinakamalakas ang pagbabaliktad. Naiintindihan ko, Miss Hayes. Pero may ilang bagay na kailangan kong ipaayos sa iyo ng maaga. Siyempre, sabihin mo lang. Ituloy mo ang pag-atake sa kanya. Oo. Mas lalong pangit, mas maganda. Serena, hindi mo inaasahan ito, di ba? Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam. Patay ka. Mama, Oliva, halika. Oh, Serena, nakatanggap ako ng maraming text kaninang umaga. Puro galit ang mga iyon. Tinawag ka nilang walang puso. Sabi nila, pinalayas mo raw ang asawa mo. Anong nangyayari? Tingnan mo, mamatay ka. Walang hiya kang babae. Mahal, hindi ka ginagawang mas mabuti ng pera. Hindi ko inaasahan iyon. mabilis kumilos si Ethan. Ano ba talaga ang nangyayari? Gumagawa na naman ba si Ethan? Gumagawa ng gulo sa labas? Hahanapin ko siya. Ako mismo ang pupunit ng bibig niya. Mama. Huwag kang mag-alala. Paano si Ethan? Nag-post siya ng video ng pagpapanggap na biktima online at umupa ng trolls para atakihin ako. Ayos lang. Hayaan mo siyang magkaroon ng sandali sa loob ng 2 araw. Magpaawa? Anong karapatan niyang magpaawa? Alam niyang wala siyang kaso, kaya ang magagawa lang niya ay magpaawa para maawa ang iba. Mama, kung mas mataas ang akyat niya, mas matindi ang bagsak niya. Nasayang ko ang lahat ng taon sa pagpapalaki sa kanya. Kung alam ko lang na magiging ganito siyang kaawa-awa na lalaki, itatapon ko na sana siya noong araw na ipinanganak siya. Sa mga susunod na araw, magpalit tayo ng numero. Huwag sagutin ang tawag mula sa hindi kilala. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Bubuksan ko ang pinto. Oh, Ate, Blake. Miss Hayes, ang mga dokumentong hiniling mo, inayos ko na lahat. Ang ebidensyang ito ay sapat na para linawin ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi sapat para gawing mas nakakaaliw ang palabas na ito. Anong ibig mong sabihin? Pinagkakaguluhan ako ng publiko. Kung ilalabas ko ang ebidensyang ito para itama ang maling akala, sasabihin lang nila, oh, naayos na. Ang galing ng twist. Pero hindi ko gusto ng paglilinaw. Gusto ko si Ethan. Mawala ng tuluyan sa internet. Kung gayon, ano ang nasa isip mo? Iniwan ni Ethan si Chloe sa detention at iniwan siyang mag-isa. Wala nang tiwala si Chloe sa kanya. Hindi na sila magkasabwat, magkaaway na sila ngayon. Kung palalayain natin si Chloe ngayon, sa tingin mo ba ay kakagatin si Ethan? Tama, Serena. Magandang plano iyan. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka para pagtawanan ako? Pagtawanan ka? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Pwede akong tumawa. Pero hindi yon ang dahilan ng pagdating ko ngayon. Hindi ako nandito para pagtawanan ka. Nag-upload si Ethan Mercer ng video kahapon. Sabi niya, wala na siyang natira. Ngayon, inaatake ako ng buong internet. Hulaan mo kung binanggit ka niya. Wala ni isang salita. Ikaw ang sumasalo ng sisi para sa kanya rito, habang siya naman ay nasa labas. Ginagawa niyang biktima ang sarili niya. At ginagawa kang mukhang walang kasalanan. Chloe, hindi ka ililigtas ni Ethan. Pero kaya ko. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay para sa akin. Isang bagay na mag-iiwan kay Ethan na hindi na makakabawi pa. Galing ng galaw. Hayaan mo silang sirain ang isa't isa. Talagang inaabangan ko ang susunod na mangyayari. Ano kaya ang mangyayari kapag nag-away sina Chloe at Ethan? Sana mapapanood natin ito sa 1.5x na bilis. Gusto ko itong makita. Gusto mong makita iyon? Inaabangan ko na makita silang mag-awayan din. Gagawin ko. Pero kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Kapag nangako si Serena Hayes, laging tinutupad niya ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Kailangan kitang
Mama, Bumalik ka. Ayos na ba ang lahat? lahat ba ayos na? Ako na ang bahala. Halika rito, Oliver. Kaya, Chloe? Aw! Pumayag ba talaga? Hindi ba siya kasama ni Ethan dito? Hindi ba sila magkakampi? Oo, pero iniwan ni Ethan si Chloe sa detention at pinabayaan siya. At sa bawat pagbisita niya, parang wala lang sa kanya. Galit si Chloe sa kanya, higit kanino man ngayon. Pinangako ko rin sa kanya na kung gagawin niya ang sinabi ko, magfa-file ako ng rekomendasyon para sa mas mababang parusa sa korte. Kailan ilalabas si Chloe? Nakipag-ugnayan na ako sa pulis. Tapos na ang papeles. 3 araw at most. Saka makakapagpiyansa si Chloe. Lalabas si Chloe. Anong mangyayari pagkatapos? Kapag nakalabas na si Chloe, ang unang gagawin niya ay habulin si Ethan. Matapos makulong ng ganoon katagal at lokohin ni Ethan, hindi siya makukontento hanggang makapaghiganti siya sa harap mismo niya. Mabuti, hayaan mo silang mag-away. At mayroon pa, pinakiusapan ko si Ator Blake na kontakin ang media. Livestream nila ang lahat. Perpekto. Dapat makita ng buong bansa kung ano talaga itong si Ethan, na sweetheart. Tingnan natin kung paano niya itutuloy ang pag-arte niyang biktima sa harap ng kamera. Ihi. Maghintay lang ng ilang araw pa, hayaan mong lumakas pa ang usapan. Pagkatapos, hahanapin ko si Serena. Papagpipilian ko siyang humingi ng tawad sa akin sa harap ng buong internet at ibalik ang kumpanya ko. Nagulat ka, Serena. Sa tingin mo kaya mo akong kalabanin? Babae ka lang. Ano kung mayaman ka? Lahat ng poot online ay ililibing kang buhay. Luluhod ka at magmamakaawa para bumalik at baka hindi pa rin kita tanggapin. Sino yan? Sino yan sa ganitong oras? Chloe, ikaw. Paano? Paano mo? Paano ka nakalabas? Ano? Nagulat ka at nandito ako? Ha? Siyempre. Hindi ba sinabi ko na hahanap ako ng paraan para mailabas ka? At tingnan mo ang sarili mo. Nandito ka na sa akin. Maghanap ng paraan? Sa detention center, sinabi mo na hahanap ka ng paraan. Naniwala naman ako sa'yo. At ano ang nangyari? Kinabukasan, may ipinahanap ako sa loob. Ni hindi mo man lang tinanong kung buhay pa ako. Iningatan kita sa lahat ng oras na ito. Wala akong sinabi, pero ikaw, gumawa ka ng video na nagpapanggap na biktima, pinapakita mong inosente ka, at tinalikuran mo ako. Ethan, tao ka ba talaga? Pero nakalabas ka na, di ba? Bakit mo ako sinisigawan? Si Serena ang nagpalabas sa akin, hindi ikaw. Bakit sa tingin mo ako tinulungan ni Serena? Gusto niya na ilantad ko ang relasyon ninyo? Ang plano mong pagpapalit ng bata? At ang pagtatangka mong nakawin ang medical trust fund niya, lahat ng iyon. Sa harap ng lahat, at sasabihin ko lahat. Pumayag ka ba dyan? Bakit kita dapat takpan? Bakit ako dapat mabulok sa bilangguan para sa'yo? Habang ikaw ay nasa labas na nag-e-enjoy, naisip mo ba ako? Nandito ako ngayon para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam na mailantad ang buong buhay mo. Chloe, ikaw. Chloe, makinig ka. Paliwanagan mo ako. Ako, hindi ko tinatanggihan na iligtas ka. Wala na talaga akong pera. Tapos si Serena, pina-freeze niya lahat ng card ko. Wala na akong pera kahit pambili ng pagkain. Paano kita ililigtas? Wala kang pera? Yung mga video na ginawa mo, sa mga donasyon lang, magkano ang nakolekta mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Yung mga nakakaawa mong video na sinasabi mong pinalayas ka ng asawa mo at wala kang nakuha, kumakain ng instant noodles sa inuupahan. Ang mga komento ay pawang nagsasabi, kawawa naman. Suportahan ka namin. Ethan Mercer.
Tanungin mo ang sarili mo, kamay sa puso. Nagdurusa ka ba? Nagsuot ka ng mga mamahaling damit, tumira sa mansyon, at nagmaneho ng mga mamahaling sasakyan. Sino ang nagbayad ng lahat ng iyan? Noong ikaw ay CEO ng Apex Corp, sino ang nagbigay sa iyo ng posisyong iyon? Binigyan ka ni Serena ng $100,000 bawat buwan para mabuhay. Ginamit mo ang pera niya para suportahan ako, at sinabi mo pang hindi sapat. Chloe. Pumunta ka rito ngayon para pagalitan ako dahil kay Serena. Nandito ako para maningil ng utang. Hindi ikaw. Serena, ikaw, paano mo natagpuan ang lugar na ito? Inilagay mo ako sa internet, hindi ba? Ngayon hinahanap ako ng buong internet, perpekto. Pumunta rin ako para hanapin ka. Para maayos natin ito. Kausapin. Ano ang pag-uusapan? Ano ang dapat linawin? Siyempre, linawin natin. Kung sino ang tunay na sweetheart. Chloe, ikaw naman. Ang pangalan ko ay Chloe Reed. Habang si Ethan Mercer at si Serena Hayes ay kasal pa, siya ang unang lumapit sa akin. Hindi ka panipaniwala. Ekspresyon ni Ethan Mercer ay nagbago mula sa mayabang tungo sa takot sa isang segundo. Magpatuloy ka. 3 taon na ang nakalipas. Si Ethan ang unang lumapit sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi sila nagkakasundo ni Serena at wala siyang masabi sa bahay. Nagreklamo siya sa akin araw-araw at ang mga reklamong iyon ay tumagat. Nang buong 2 buwan. Bata pa ako at walang muwang noon at naawa ako sa kanya. Pagkatapos, naging kami. Kaya si Ethan ang naghabol sa'yo? Siya ang nag-umpisa ng lahat. Nagpadala siya sa akin ng pera, binilhan ako ng mga bagay at bata pa ako noon. Akala ko, mahal niya talaga ako. Chloe, kasinungalingan iyan. Ikaw ang nangakit sa akin. Siya, alam niya, na may asawa ako, pero patuloy siyang dumidikit sa akin. Ako ang nangakit sa iyo? Nakalimutan mo na ba noong lasing ka sa gabi at tinawagan mo ako? Umiiyak ng todo? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga bagay na iyong sinabi tungkol sa pagbili ng mga bagay para sa akin? Ethan, noong sinabi mo iyan, wala ka bang hiya? Ethan, tinatawag mo akong walang hiya. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa ko? Niloko mo ako. Ang tanging ginawa ko ay maghain ng diborsyo. At ikaw, inilagay mo ako online. Gumawa ka ng mga kwento para milyon-milyon ang manira sa akin. Ethan, tingnan mong mabuti ang mukha na iyan. Tatawagin mo pa bang mukha iyan? Tumahimik ka. Bakit magmadali? Hindi pa tayo tapos. Tungkol sa baby. Kailangan nating mag-usap. Sinabi ni Ethan sa akin, ang baby ni Serena ay may medical trust fund. Kayamanan. Sinabi niya, kung ipinagpalit ko ang may sakit kong baby sa baby ni Serena, ang medical trust fund magiging amin. Kaya ginamit niya tayong lahat bilang mga piyesa. Naawa talaga ako kay Ethan. Nagpapakabiktima lang siya. Nag-donate pa ako sa kanya. Walang hiya. Ibalik mo. Ihinto ang stream. Sabi ko, itigil ang pag-film. Narinig mo? I-off mo. Narinig mo ba? Ethan, ginawa mo na. Ano ang kinakatakutan mo? Sinungaling siya. Siya ang unang naghabol sa pondo. Siya ang may idea. Sa una, tumanggi ako. Tumanggi ka? Kinabukasan, nakahanap na siya ng middleman at nakipagnegosyo pa sa presyo. Ethan, naglakas loob ka pa ring tawagin ang sarili mong biktima. Serena. Sa pagkakataong ito, sinira mo ako. Sinira kita. Ethan, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo, isa-isa. Walang nagtulak sa'yo. Ati, Blake, nakuha mo ba lahat? Bawat segundo. E ano ngayon kung na-record mo? Salita mo lang yan, hindi mo ako maipapakulong. Ethan, mag-isa ka na. Chloe, sa kaso mo, hihingi ako ng konsiderasyon sa korte. Salamat sa iyo. Serena, nakabalik ka na.
Nasaksihan ko lahat. Nakita ng buong internet. Bilang mo yan. Naririnig mo ba ako? Ethan Mercer. Yung mukhang pera. Sa harap ng buong bansa, lubos siyang na-expose. Dapat nakita mo ang mga komento sa chat. Lahat sila ay nagmumura sa kanya. Sabi pa ng mga tao, dapat niyang ibalik lahat ng donasyon mula sa kanyang mga nakaraang stream. Sa wakas, naabutan na siya ng karma. Deserve niya yan. Tapos na sa wakas. Hindi pa ganap. May isa pang mahalagang bagay. Ano pa ba? 1 linggo na lang ang hearing ng diborsyo. Kapag lumabas na ang hatol, si Ethan at ako wala ng relasyon sa isa't isa. Eksakto. Magdiborsyo na. Mas maaga, mas mabuti. Ang kasal na ito dapat natapos na matagal na. Naku! Mama, may isa pa akong bagay. Tungkol sa iyong tunay na anak, may ipinatawag akong mag-imbestiga. Serena. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Taos puso kung gustong tulungan ka. Kakapanalo lang ni Serena. Tapos tumulong sa biyenan na hanapin ang anak. Kung wala siya, ang pamilyang ito. Malapit nang mawala kay Ethan Mercer ang lahat. Madam, gusto po ba ninyo ng mga buns? Bibili ako ng ilang bukas. Hindi ako kakain ngayon. Mama. 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 Mama, ikaw nga talaga. Alam kong hindi mo ako iiwan. Mama, pakiusap tulungan mo ako. Wala akong kahit isang sentimo. Pinalayas ako ng landlord ko. Wala na akong matitirahan. Mama, iuwi mo ako. Huwag mo akong tawaging mama. Mama, anong sinasabi mo? Hindi ka anak ko. Ikaw ang anak na ginawa ni George Mercer kay Miss Lee na katabi natin. 30 taon na ang nakalipas. Pinalitan kanya sa aking tunay na anak noong isilang ka. Anong sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa iyo. Imposible yan. Ikaw ba at Serena Hayes ay nagplano nito? Kahit sa ganitong kalagayan, hindi mo pa rin ako pababayaan, yan ba? Ngayon ayaw mo na akong kilalanin bilang anak mo? Kamukha mo ang iyong ama. Magkapareho kayo. Makasarili. Sakim. Mapagkunwari. Hayaan mong linawin ko ito. Ako, si Victoria Mercer, ay walang anak na katulad mo. Hindi ako nagkaroon. At hindi ako magkakaroon. Ikaw na ang bahala. Mama. 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 Anong nangyari? May nangyari ba sa daan? Ngayon, nakasalubong ko si Ethan Mercer sa kalye. Parang pulubi ang suot niya. Nakayuko sa tabi ng basurahan. Nang makita niya ako, tumakbo siya palapit. Tinatawag akong Mama. Sinabi ko sa kanya, hindi siya anak ko at hindi ako ang ina niya. Sinabi ko lahat ng nasa liham ni George. Tungkol sa nangyari. Mabuti. Malaman din niya iyan sa huli. Kung mas maaga niyang nalaman, mas maaga siyang makakawala sa pag-asa. Pagkatapos marinig iyon, tulala na tulala siya. Tumayo lang siya roon. Sa totoo lang, ang makita siyang ganoon ay sumira ng puso ko. Mama, natural lang na mahati ang loob mo. Pinalaki mo siya sa loob ng 30 taon. 30 taon. Kahit aso, magkakaroon ng pagmamahal. Tama ang ginawa mo ngayong araw. Kailangan niyang malaman ng mas maaga. Walang may utang sa kanya sa mundong ito. Alam ko. Pero, mayroon pa akong buhol sa dibdib. Kahit mukhang matapang siya, nasasaktan pa rin siya sa loob. Pinalaki niya ito sa 30 taon. Ethan Mercer ay wala nang natitira. Ethan Mercer. Ethan Mercer. Naisip mo ba kailanman na mapupunta ka sa ganito?
Maaaring. Mali ba talaga ako? Hindi. Wala akong ginawang mali. Si Serena Hayes ang may sala. Paulit-ulit niya akong pinipilit sa sulok at ayaw akong pakawalan. Sinira niya ang buong buhay ko. Inagaw niya ang magandang buhay ko at ginawa itong isang malaking gulo na nag-iwan sa akin sa ganitong kalagayan. Bakit ka sumisigaw sa ganitong oras? Nasa akin pa rin ang anak ko. Hanggat nasa akin ang anak ko, may leverage pa rin ako. Serena Hayes, hindi mo ako matatakasan. Serena Hayes, inuha mo lahat sa akin, huwag mong isipin na makakalusot ka. Kapag nakawin ko ang anak natin, makikita natin kung hindi ka magbabayad. Bakit hindi ito gumagana? Pinalitan ba nila ang password? Binalewala mo ba ang sinabi ko na parang ingay lang? At nangangahas ka pang bumalik para humingi pa? Mali itong password. Naku, Ano, akala mo ba ang babala ko pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila? Bumalik ka pa para sa panibagong gulo. hindi. Serena. Hindi ako gusto ko lang makita si mama at ang baby. Makita sila. Tinatawag mong pagbisita ang pumasok ng ala, 2 ng madaling araw, umakyat sa pader at buksan ang kandado. Pagbisita? Bibi, bumalik ako para sa mga gamit ko. Nasa loob pa ang mga damit at ID ko. Pipapasukin mo lang ako sandali. Kukunin ko lang at aalis na. Ang mga maleta at dokumento mo pinapak at ship ko kay Ati. Blake, pumunta ka rito ngayong araw para sa baby, hindi ba? Ethan Mercer, noong nag-livestream ka last time, 10 milyon ang nanood ng mabuko ang buong nakaraan mo. At naglakas loob ka pa rin nakawin ang anak ko. Akala mo ba hindi kita ipaaresto? Serena, pakiusap, nakikiusap ako. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Anak ko siya sa dugo, may karapatan akong makita siya. Hindi mo ako maaaring alisan ng karapatan ko bilang ama niya. Serena. Lumuhod talaga siya. Nagpapakabiktima na naman siya. May karapatan kang makita ang anak mo. Akala mo karapat-dapat ka. Nasaan ang karapatan mo noong pinagpalit mo ang mga sanggol? Ethan, patuloy mong binababa ang sarili mo. Serena. Gusto ko lang makita ang baby. Ako ang biological father niya. Hayaan mo akong makita siya. Oh, Wala na akong natitira. Siya na lang ang natitira sa akin. Hindi mo pwedeng kunin ang tanging natitira sa akin. tatay. May nagawa ka na bang isang bagay na karapat-dapat tawaging ama? Noong pinagplanuhan mo siyang saktan, at sinadya mong magkasakit siya, naisip mo ba na ikaw ang kanyang ama? Simula nang isilang siya, niyakap mo ba siya kahit isang beses? Hindi. Ang tanging inaalala mo ay ang iyong kasakiman at pakinabaw. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ama ni Oliver. Wala akong pakialam. Ako ang biological father niya. Iyan ay isang katotohanan. Walang makakapagbago niyan. Kahit ang batas ay hindi maaaring alisin ang karapatan kong maging ama niya. Karapatan? Ang karapatan ay para sa mga taong may pananagutan at may prinsipyo. Pero ikaw, gusto mo lang ang mga pabor ng hindi kumukuha ng responsibilidad. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magsalita tungkol sa karapatan. Guwardiya. Dalhin siya sa himpilan. Sabihin ninyo na pumasok siya nang walang pahintulot. Itago siya roon ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kapag magsisimula na ang hearing ng diborsyo, palayain siya. Simula ngayon, kung makita ninyo siya sa komunidad na ito muli, tawagan ang mga autoridad. Serena, wala kang puso, ni hindi mo man lang ako pinapayagang makita ang anak ko. Sumpa ka. Diborsyo lang naman, di ba? Sige, sa hearing ng diborsyo sa 3 araw, sa korte, lalaban pa rin ako para sa custody. Akala mo makakalaban mo ako para sa custody? May tsansa ka ba? Dalhin na siya. Umalis na. Oh.
Diringgin ng hukuman. Ang kaso ng diborsyo ni Hayes laban kay Mercer. Nasa sesyon na ang hukuman. Nagrereklamo, mangyaring sabihin ng inyong mga habol. Kamahalan. Ang nagrereklamong si Serena Hayes ay humihingi ng mga sumusunod na lunas. Una, na ipagkaloob ng hukuman ang diborsyo. Ikalawa, na ang nasasakdal na si Ethan Mercer ay isuko ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan sa nagrereklamo. Ikatlo, na ang kustudiya ng kanilang anak na si Oliver Vance ay ibigay kay Serena Hayes na may sustento mula sa nasasakdal. Tutol ba ang depensa sa alinman sa mga habol na ito? Kahit na ang nagrereklamo ang nagbigay ng pondo, anumang ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal, ay dapat ituring na magkasanib na pag-aari. Sa ilalim ng batas, ang premarital property ng isang asawa at ang ari-arian na itinalaga bilang hiwalay pagkatapos ng kasal ay hindi napapailalim sa paghahati bilang ari-arian ng mag-asawa. Ang aming ebidensya ay kinabibilangan ng prenuptial agreement na nilagdaan ng magkabilang partido bago ang kasal. Ito ay tahasang nagsasaad na ang kanilang mga ari-arian ay mananatiling hiwalay. May pagtutol ba ang depensa? Tatalakayin natin ngayon ang ikalawang issue. Ang kustodiya ng anak ng mga partido, si Oliver Vance. Maaari nang magpatuloy ang nagrereklamo. Kamahalan. Ang aking kliyente, si Serena Hayes, ay may matatag na kita at angkop na tahanan. Mula noong ipanganak ang bata, siya ay personal na inalagaan ni Serena at ng kanyang lola, si Victoria Mercer. Sa kabilang banda, ang nasasakdal na si Ethan Mercer ay nangalunya, ay walang lehitimong trabaho, ay walang permanenteng tirahan, at pinagbawalan pa ng kanyang complex dahil sa mga insidente ng seguridad. Dahil sa mga sitwasyong ito, ang nasasakdal ay kulang sa pangunahing kakayahan upang magpalaki ng bata. Anak ko siya. Wala kang karapatan na kunin siya sa akin. May karapatan akong palakihin siya. Nasasakdal, manatiling kalmado. Ethan, ikaw ang biyolohikal na ama ng aking anak. Inaamin ko iyon. Ngunit ang pagpapakain sa kanya, pagpapalit ng kanyang lampin, at pagpapatulog sa kanya sa gabi. Alin sa mga iyon ang nagawa mo? Ethan, gusto mo ba talaga ang iyong anak, o gusto mo lang ng leverage na gagamitin laban sa akin? Pagkatapos ng deliberasyon, ang korte ay nagpasya sa kaso ng diborsyo na isinampa ng nagrereklamong Serena Hayes laban sa nasasakdal na si Ethan Mercer tulad ng sumusunod. Una, ang nagrereklamong Serena Hayes ay pinagkalooban ng diborsyo mula kay Ethan Mercer. Dalawa, tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. Lahat ng ari-arian sa pangalan ng nasasakdal ay nagmula sa personal na kita mula sa pamumuhunan bago at sa panahon ng kasal, gaya ng pinatunayan ng prenuptial agreement. Lahat ng real estate, mga sasakyan, at ipon sa pangalan ni Ethan, ay ibabalik kay Serena. Si Ethan ay mawawalan ng lahat ng ari-arian ng kasal. Tatlo, tungkol sa kustodiya ng kanilang anak na si Oliver Vance. Dahil sa kalagayang pinansyal ng nagrereklamo, ang kustodiya ni Oliver Vance ay iginawad kay Serena Hayes. Tutol ako. Aapela ako. Paano kayo nagpasiya ng ganito? Siya ang biological kong anak. Kung hindi ko siya kayang palakihin, sino kaya ang makakaya? Sinasabi ko sa inyo. Nasasakdal, panatilihin ang kaayusan. Ethan Mercer. Sige, mag-apela ka. Ipaglalaban kita hanggang sa huli. Ang paghagulgol ni Ethan sa huli ay kalahating kasiyasiya, kalahating kaawa-awa. Nawala sa kanya ang lahat. Nakuha niya ang kustodiya. Nakita ito ng buong internet. Ang perpektong wakas. Sa wakas, tapos na. Serena? Serena, kailangan ko ng tulong mo. Serena, alam kong wala akong karapatang lumapit sa'yo, pero talagang wala na akong mapuntahan. Ang batang ito ay may sakit mula nang siya ay isilang. Kamakailan ay natuklasan na may impeksyon siya sa baga. Sabi ng doktor, kung hindi gagamutin, hindi siya makakaligtas, Serena. Hindi ko kayang bayaran, at hindi rin kayang bayaran ng kanyang ama. Alam kong nagawa ko mga masasamang bagay sa'yo. Alam kong halimaw ako. Pero, ang bata ay walang kasalanan. Pakiusap, alang-alang sa kanya, iligtas mo siya. Chloe, alam mo ba? Kung noon,
Sa halip na tulungan si Ethan na palitan ang aking sanggol, lumapit ka sa akin para humingi ng tulong. Maaaring tinulungan talaga kita. Mali ako. Ngayon alam ko na. Pero binulag ka ng pera at naniwala ka sa mga kasinungalingan ni Ethan. Pasensya na, Serena. Noon, lagi kitang tinitingnan bilang isang mayabang na tagapagmana. Kaya tuwing kinakausap kita, kunwari lang ako. Natatakot ako na kung magtatanong ako, tatawanan mo ako. Hindi ko magawa. At ngayon, Ngayon nakikita ko na ang totoo. Pera, lahat ng pekeng iyon, puro kalokohan. Siya ang sarili kong dugot laman. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Chloe, masamang tao ka, ngunit bilang isang ina. Mabuti kang ina. Serena, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Murahin mo ako, tatanggapin ko. Pero pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pakiusap, hayaan mo siyang mabuhay. Tatawagan ko ang ospital, pero ikaw ang dapat magbayad ng operasyon. Sige, salamat Serena. Maraming salamat Serena. Oh, umuwi na si Mommy. Kumusta ang korte? Naging maayos ba? Maayos naman. Oliver, halika rito. Tingnan nga kita ni Mommy. Buti naman. Nag-aalala akong lalabanan niya ito. Hindi niya gagawin iyon. Nasa akin ang pinakamahusay na legal team. Hindi siya mananalo. Tama ba? Pagod ka na siguro galing trabaho. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Amen. Kumuha tayo ng tubig para kay Mama. Tara! Hello, Ate. Blake. Miss Hayes, papunta pa lang ako pabalik sa firm nang makatanggap ako ng tawag. Yung pinasuri mo sa akin ay may natuklasan. Natagpuan mo siya. Natagpuan namin siya, Miss Hayes. Ang biolohikal na anak ni Victoria. Buhay pa. At nandito siya sa lungsod. Ikaw, ipadala mo sa akin ang address. Naipadala ko na sa iyong telepono. Serena. Serena. Sino yon? Anong nangyari? Mama, natagpuan namin siya. Natagpuan. Ano? Yung sanggol na pinalitan noon, natagpuan namin siya. Buhay siya. Ikaw. Hindi ka ba nagsisinungaling? Totoo. Sige, maghanda na tayo. Bukas, isasama kita para makilala siya. Serena. Salamat. Mama, ito ang lugar. Handa ka na ba? Miss Hayes. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Marcus, anong ginagawa mo dito? Pagkatapos ng nangyari last time, nagpa-DNA test ako para sa baby. Maaaring nag-cheat si Chloe, pero akin ang baby. Ang baby. Nagkasakit na naman. Kapos ako sa pera. Tinutulungan ko ang kapatid ko na magbenta ng gamit para makalikom ng pera. Anong pangalan mo? Hello, madam. Ako si Caleb. Tingnan po ninyo. May gusto kang tingnan? Caleb. Caleb. Anak kita, tunay akong nanay mo? Madam, tiyak po nagkakamali kayo. Hindi. Hindi ako. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang anak ko, anak ko. Madam, huwag po kayong umiyak. Anong ibig mong sabihin, tunay na ina? Hindi ko maintindihan. Hello. Ako si Serena Hayes. 30 taon na ang nakalipas, isang sabwatan, na naghiwalay sa iyo at sa iyong tunay na ina. Ang babaeng ito, si Victoria Mercer, ay ang iyong tunay na ina. Kaya ang aking mga ampon na magulang ay hindi ang aking biyolohikal na magulang? Pasensya na anak. Dapat sana ay pinrotektahan kita. Niloko ako ni George Mercer sa loob ng 30 taon. Anak ko, pasensya na.
Sobrang sorry ko. Madam, huwag po kayong umiyak. Kahit hindi ko, maproseso ito ng sabay-sabay. Huwag po kayong umiyak. Ang makita kang ganito ay sumasakit din sa akin. Hindi iiyak si Mama. Hindi iiyak si Mama, okay? Huwag po kayong umiyak, madam. Naging maayos ka ba sa lahat ng mga taong ito? Maayos naman. Sapat na ba ito para sa iyo? Higit pa sa sapat. Siya nga pala, sabi mo ang kondisyon ng bata ay paulit-ulit. Isang kondisyon sa puso na congenital. Malala ba? Maayos ito sa operasyon. Kumusta kayo ni Chloe? Hiwalay na kami. Pinirmahan namin noong nakaraan. Pero para sa kapakanan ng bata, nag-uusap pa rin kami. Tinawagan niya ako kahapon at umiyak ng hagulgol. Sabi niya, nagpunta siya sa iyo. Humingi siya ng tulong sa akin. Tinulungan ko siyang makipag-ugnayan sa ospital. Sinabi niya kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na nakayanan ng bata. Miss Hayes, salamat po. Wala pong anuman. At saka, hindi ko siya tinutulungan. Ina rin ako. Tinutulungan ko ang batang iyon. Alam ko, kaya naman malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kain na? Eto. Kainin mo na. Masyado kang payat. Madam, Mrs. Mercer. Huwag mo lang ako alalahanin. Kain ka rin. Huwag mo akong tawaging madam. Tawagin mo akong mama. Okay lang kung ayaw mo. Tawagin mo ako kung ano gusto mo. Kain muna tayo. Eto. Caleb, hayaan mo lang siyang magsilbi sa iyo. Hinintay niya ang araw na ito ng napakatagal. Kung hindi mo siya hahayaang magsilbi ngayon, magrereklamo siya ng 1 buwan. Masarap. Mas masarap pa sa luto ng mama ko. Ang ibig kong sabihin, luto ng aking ampon na ina. Mukha talaga siya sa'yo, Miss Hayes. Ganyan ang sabi ng lahat. Pero tingnan mo itong munting lalaki. Magiging makulit ito. Ito ang dapat na pamilya. Nakakataba ng puso, naluluha ako. Tama. Sa wakas, isa na silang malaking pamilya. Bandang alas, 5 ng hapon ngayong araw, may insidente sa tulay ng silangan kung saan isang lalaki ang tumalon sa ilog. Ayon sa mga saksi, isang lalaking nasa 30 anyos umakyat sa rehas at tumalon. Siya ay nasagip ng mga pulis na nagpapatrol sa malapit. Dinala siya sa First General Hospital para sa emergency na paggamot. Siya ay nasagip ng mga patrulyang opisyal sa malapit at dinala sa ating lungsod na First General Hospital para sa paggamot. Ang paunang investigasyon ay nagmumungkahi na ang lalaki ay kamakailang nasangkot sa mga alitan sa pananalapi at paghihirap ng pamilya. Ang mga detalye ay pinapatunayan pa ng mga awtoridad. Kilala mo ba ang lalaking ito? Ang lalaking tumalon ay si Ethan Mercer. Serena, ako, hindi na ipadala ang text. Ano ang sinusubukan niyang ipadala? Isang pagsusumamo para sa awa o isang sumpa? Talaga bang umabot si Ethan sa ganito? Deserve niya yon. Pero nakakalungkot pa ring makita. Bakit siya tumalon sa ilog? Mama, masyado ko siyang kilala. Hindi talaga siya gustong mamatay. Ginagamit lang niya itong huling trick para pilitin akong tanggapin siya ulit. Sa tingin niya, kung mahiga siya sa ospital, maaawa ako sa kanya, dadalawin ko siya, at bibigyan ko siya ng pera. Kaya, Mama, tigilan mo na ang pag-aalaga sa kanya. Kain na tayo. Ha, tama, kain. Nalalamig na ang pagkain. Sige, kumain ka rin. Hayaan mong magsisi ang walang hiyang iyan sa natitira niyang buhay. Eksakto. Mas mabuti ng mag-isa si Serena. Tapos na! Ihagis ang konfeti. Mula ngayon, ang pangalang Ethan Mercer ay hindi nalilitaw sa aking buhay muli. Mamumuhay ako ng mas masaya mula ngayon.